Siguro lahat naman na tayo nakakaalam sa nangyaring school shooting sa Tacloban. 2 menor de edad ang sangkot dito. Ito ay isa lamang sa padami ng padami at palala ng palala na mga krimen involving minors. Alam nyo, predicted na ng mga tao yan na dadami ng dadami at lalala ng lalala ang mga bata na mai-involve sa krimen dahil nga sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. Yan ay ang Republic Act number 9344 kung saan tinaasan ang age of criminal liability ng mga bata. Pero as usual, ang mga pinks imbis na i-criticize ang kanilang sinusuportahan, kanino ang baling at kanino ang sisi? Sa mga Duterte. Pero maganda din na sinabi ni Tuesday Vargas na bago tayo tumalon sa ipapakulong na natin ang mga menor de edad na ito, silipin naman natin kung nasaan nag-ugat ang problema. Okay, gawin natin yan, Tuesday Vargas. Ang mga Duterte nga ba ang naging inspirasyon ng dalawang batang ito o ang batas ni Kiko Pangilinan? Ayon sa nakitang conversation ng dalawang bata, bago pa mangyari ang pamamaril, ito ang sabi. Sabi ng isa, pag makasuhan tayo ng murder and illegal possession of firearms, ibig sabihin, may takot pa rin sila na makasuhan. Pero ano ang sagot? No bro, we stole it. Minors can't be charged. Sagot pa, yes bro, that's illegal possession cause we don't have LTOPF license. Ano pa ang sabi? Yeah, we can be charged, but it says it'll be handled differently. They could release us at 18 to 21 years old if we really change inside. They could release us at 18 to 21 years old if we really change inside. Sabi ng isa na nangangamba, no bro, it depends kung kakasuhan tayo. Pero sabi dito, since 14 years old pa lang ako at ikaw 15 years old, wala yan basta mag-participate tayo sa juvenile. Kitang-kita sa conversation na to na yes, may mga batang takot sa batas. May mga batang takot sa parusa sa krimen na gagawin nila. Pero dahil sa batas na binabawasan ang kanilang criminal liability, ay nawawala at nababawasan ang takot na to. So ano, ang mga Duterte ba ang pinag-uusapan nila dito o ang batas ni Kiko? Siyempre, kahit kitang-kita na mali ang batas ni Kiko at ito ang pinanghahawakan ng mga bata para gumawa ng mga krimen, siyempre depensa pa rin ang mga pink. Sabi dito, sakyan natin ang propaganda ng mga ayaw sa RA 9344. Sinisisi nyo ang RA 9344 at si Senator Kiko, di ba? That law was enacted in 2006 and amended in 2013. Duterte came to power in 2016. His administration had 6 years to amend or repeal the law. He had a super majority in both the Senate and the House of Representatives. Naging tuta niya pa nga si House Speaker Alan Cayetano. Bakit hindi nila inamend? So, ang gist ay, kung grabe ang kapangyarihan ni Duterte sa Kongreso, bakit hindi nila ito binago kahit predicted na ni Duterte na mangyayari ito? Nadadami ang mga kriminal na bata dahil sa batas ni Kiko. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng mga pinks ang assumption na grabe ang kapangyarihan at control at naging diktador si Duterte sa Kongreso noong administrasyon niya. Yung paghingi nga ng emergency power para ayusin ang traffic ng NCR ay hindi sa kanya binigay. Kung ganito nga kasimple na bagay hindi niya makuha sa Kongreso, ano pa kaya yung hinihingi mong amendment? Nakakatawa na talaga itong mga pinks. Pati ang pagkakamali ni Kiko Pangilinan at ng mga kasamahan nila dyan sa Liberal Party, si Duterte pa rin ang gusto nilang sisihin at managot.